Magandang gabi po sa ating lahat, magandang araw po sa lahat ng dako, no? Ang ating mga kapatid na nakikinig sa ating video, no? So patungkol po sa aral ng ating simbahan, mga kapatid natin sa pananampalataya. Ngayon ay tatalakayin natin, no, ang patungkol sa turo ng ating simbahan kung ano ba talaga ang tinatawag natin the power of the bad angels. Bakit ano ba ang kaya nilang gawin sa tao, no? So as sa turo po ng ating simbahan, so ganito po ang sinasabi, no? So kung may katanungan po kayo, pwede po kayong magtanong, no? Just comment below po yung mga questions na po. So shout out po sa mga Reverend Father Darwin Gitgano po, no? Sa deliverance team ng Team Davao, no? Na binubuo pa po, no? At sa lahat po ng sila Sir John Jonah, no? Mga CFD President ng San Pedro Chapter, sila Sir Roland Parts, no? Ng Samal Chapter. Shout out po sa inyong lahat, and God bless po sa patuloy na pag-preach or propagate ng turo, no? The Gospel of our Lord Jesus Christ. Ang una is the dominion of the devil over mankind. The devil, no, ang diablo daw, no, possess a certain dominion over mankind by a reason of Adam's sin. So sa pagkasala ng ating unang mga magulang, so yun na po, nagkaroon na po ng the corruption of our human nature, no? So yun na po, nakapasok na po ang tinatawag natin na work of evil sa humankind, no? So that's why ang human nature ng tao, no? Since sa hindi pa po nagkasala ang ating unang mga magulang, no? Unang mga magulang ay binigyan sila ng Diyos ng tinatawag natin na the four gifts of integrity. Una is ang tinatawag natin na freedom from irregular desire, no? Or in theological terms, ito po ay tinatawag na concupiscence, no? Na ang desire na mahulog po sa kasalanan, wala po sila niyan. And then ang pangalawa is the tinatawag natin na bodily immortality, no? Ang katawan po ay hindi po namamatay. And at katlo is the freedom from sufferings, no? So wala pong sufferings, no? Wala pong mga kasakitan na ma-feel, no? Ang ating unang mga magulang, no? At ang pang-apat ay tinatawag natin na the supernatural knowledge and the natural knowledge that infused by God to them, no? So binigyan po sila ng supernatural knowledge, no? Ano po ang proof niyan, no? Sa Biblia, diyan sa Genesis chapter 2 verse 20, na binigyan si Adan ng task ng Diyos na pangalanan ang lahat ng bagay sa mundo. So diyan pa lang po natin mababasa na meron pong supernatural knowledge na binigay ang Diyos sa kanila, no? Since then, dahil sa pagkakasala, no, dahil sa temptation ng devil sa kanila, no, lahat ng ito, the four gifts of integrity, ay napalitan po ng tinatawag natin na the wounding nature of sin, no? Ang body po ay meron na pong tinatawag natin na passability and mortality, no? Baka feel na po ng sufferings, at ang mortality ay mamatay na po, no? Ang soul naman po ay merong tinatawag natin na wounding nature din of sin, no? Ang una is the ignorance, no? The difficulty of knowing the truth, no? And then the
Ang pangalawa is malice o malisya, no? Nung nagkasala sila, nalaman nila na hubo pala sila. So yun po ang meaning ng malice. Ang pangatlo is weakness, no? Ang goodwill ay magkakaroon din ng bad will, no? That is weakness. And then ang four is tinatawag natin na concupiscence, no? So meron na pong concupiscence ang tao. So dito tayo po sa kapangyarihan ng isang masamang anghel, the bad angels or a devil, no? The form of the activity of the dominion of the devil, no? According sa teaching of the church, no? Sa Fundamentals Catholic Dogma, kung mayroon kayo pong Fundamentals Catholic Dogma page 121, no? So dito po tayo sa forms of activity of the dominion of the devil. So una pong kayang gawin ng devil is the evil spirit seek to do moral injury to mankind through temptation to sin, no? So ang una po niyang kayang gawin ay pag-tempt or temptation. Kaya niyang mag-tempt sa iyo, no? So saan mababasa yan? For example, dyan po sa sabi dito ni San Pedro sa 1 Pedro 5:8, no? Be sober and watch, because your adversary the devil as a roaring lion goeth about seeking whom he may devour. Saka marami pong mga verse ng Biblia na yung devil ay kaya niyang mag-tempt, no? Kaya niyang mag-tempt sa tao para makagawa ng kasalanan. For example, dito po sa Genesis chapter 3 verse 1, no? Yung sila Adan at si Eva, no? Na-tempt ng devil. So nakakommit sila ng kasalanan. So yan po ang unang kapangyarihan ng devil, no? Na kayang kuhanin yung tao, no? So ang pangalawa po is particular kind of demoniac infestation is possession, obsession or possession, in which the evil spirit takes forcible possession of the human body. So ang pangalawang kapangyarihan niya ay kaya niyang mag-possess, kaya niyang pumasok sa human body, no? At kontrolin ito, no? Bakit nagkakaroon ng ganyan po? Dahil nga weak yung tinatawag natin na graces, no? Sa pananampalataya niya sa Diyos, kaya po madali siyang mapasukan ng bad spirit. So yan po ang unang pangalawang kapangyarihan ng bad angels, no? Para po kontrolin ang tao. Ang pangatlo is the bad spirits seek to harm mankind physically, also through the causing of physical evil, no? Yung kasakitan, no? Mababasa po natin yan sa Job chapter 1 to 12, no? Kung saan si Job po ay binigyan ng kasakitan ng evil, no? To test him, no? Kung saan ba siya loyal, no? So kahit ganun ang nangyari kay Job, ay patuloy pa rin siyang nananalig sa Diyos at biniyayaan si Job sa Diyos, ng Diyos. So yan po ang mga kakayahan, no, ng mga demonyo to dominion, no, to dominate mankind, no, dominion of the evil over mankind. So yan po ang kakayahan ng devil, no, ng demonyo. So that's why we need to pray always, no? We need to acquire prayer so that the grace will flows over our self, no? Na hindi sila makapenetrate sa atin, no? So in metaphysical explanation, since our essay is the act of being, siya yung nagpapagalaw po sa atin. Kung ang essay natin ay full of grace or merong grasya, no, sapat na grasya,
na hindi makapenetrate ang anumang mga bagay or kasalanan or mga temptation ng devil, no? So that's why ang act natin ay hindi po makakumit ng kasalanan. So ang palagi po nating gawin ay always pray to God, no? At always render, no? Pray to God and ipakita po natin ang kabaitan natin sa ating mga kapatid. So yun lang po sa ngayon mga kapatid, no? Sana'y may napulot na naman kayo na kaalaman patungkol sa turo ng ating simbahan, no? Patungkol dito sa the power of bad angels. So yun lang po, magandang gabi at God bless us all po. Thank you po.